Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng unofficial Bato Solid supporters. Pahayag ito ni Senator Ping Lacson. Para bang, I don't know, baka naisantabi na ang flood control investigation. Iba na ang concern ito. Senator Lacson nag-alala sa lagay ng sibuyas sa bansa. From flood control to sibuyas. Ibinahagi ni Senator President Pro Tempore Panfilo Lacson ang kanyang pag-alala sa kalagayan ng lokal na produksyon ng sibuyas sa bansa dahil sa umano'y smuggling na nagaganap sa nasabing gulay. Ayon kay Lacson, ang patuloy na umano'y hindi pagpansin sa lantarang smuggling ng sibuyas ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga problema ang mga lokal na magsasaka. Pinuna ng senador ang Department of Agriculture at Philippine Statistics Authority dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga datos sa production at consumption ng sibuyas sa bansa na makakatulong sana para masolusyonan ang problema na kinakaharap ng industriya. So sabi ni Lacson, paano tayo magkakaroon ng magandang desisyon kung di kayo magkasundo? Napaka-importante na kompleto at accurate ang data para kung magplaplano tayo. Naniniwala si Lacson na ang pagkakaiba ng mga datos mula sa mga ahensya ng gobyerno ang dahilan kung bakit nakakalusot ang mga smugglers sa bansa. So, tignan natin ang reaksyon ng taong bayan, ha? 19,000 ang nag-react, 18,000 ang tumatawa, 590 ang galit, 436 lang ang nag-like sa pahayag ng senador. Anong ibig sabihin? Wala na. Karamihan, halos 99% sa netizens nito nag-react, hindi na naniniwala kay Lacson. Kasi nga, ang inaasahan sana ng taong bayan, dahil siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee, panagutin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan sa flood control scam. Bakit? Well, hindi naman masama. Yung pakialaman niyang problema ng sibuyas, maganda yan. Kaya lang, yung pangunahin niyang trabaho sana na ma-appreciate ng taong bayan yung flood control investigation. Ano nang nangyari? Wala. Parang nakakalimutan na ang mga mali-maliit ang issue. Basa tayo sa mga comments. Jeremy De Guzman, dami mo napapansin yung flood control at tupagin mo. Lihis ka na naman sa issue. Saan na yan sinasabi ko? Rose Bonado, mind-shifting strategy ni Pinky. Ricardo Lopez, there's a timeless proverbs. In onion, there is strength. Rather, in onion, there is strength. Onion na letter O, ha? Sweet Villaruel, your lady boss is the big boss of Sibuyas. Ala, sino kaya ang lady boss na ito? Bahala na kayo. TCA Matgas, hoy, ba't napunta ka sa Sibuyas? Di pa tapos sa flood control. Johnny Mar Pineda, yung korupsyon ang intindihin mo, sir. Wag sibuyas kasi bibilhin namin yan kahit mahal. O nga. Parang, ano ba? Parang hindi ako makaluto kung walang sibuyas eh. Yung luya, pwede. Mawala. Yung bawang, ayan, bawang at saka sibuyas sa akin, hindi yan pwede mawawala. All others, pwede. Importante nga ang sibuyas. Renelda Gravemen, bakit sibuyas? Fuels ang dapat unahin nyo at ipagpatuloy ang flood control investigation. Daming problemang bansa
na binabaliwala ng gobyernong Marcos. O nga, kahapon ba yon, may nakita akong litrato ng Pangulo together with DA Secretary, nag-inspect ng sibuyas. Kaya tuloy, nag-post si Dr. Loren Badoy na, "Oy, langis ang problema, bakit sibuyas ang ini-inspect?" I don't know, nakakaawa na rin ng Pangulo. Lahat na lang ng gagawin, mayroong batiko sa kanya. Wala na siyang mapagpilian, kundi sentro ng batikos. Kasi nga, paiba-iba ang sinasabi. Nung una, normal. Yung pala, krisis na. Oh, ayaw tanggalin ang excise tax. Ayaw tanggalin ang VAT ng gasolina. Mabuti pa ang Vietnam. May post akong nabasa kanina ng Vietnamese government, tinanggal nila ang buwis ng langis nila doon. Kaya bumaba na ang presyo ng kanilang langis by 19%. So kung nagawa ng Vietnam, bakit hindi natin magawa? Sabi ni Mr. Ted Filon, may bumubulong daw sa Pangulo, mga managers, economic managers. Wag, sayang. Sayang yung kita. Oh, laki na kaya ng kita ng gobyerno ngayon, yung VAT. Dahil habang tumataas ang presyo ng langis, lumalaki rin yung VAT. Kaya happy ang gobyerno, ang taong bayan ang nagdurusa. Okay lang sana yung malaki ang income, buwis, kung makasigurado tayo na ang buwis na makolekta babalik sa taong bayan. Paano kung maipasok sa maleta? Di ba? Kaya wala na talaga ang ating bayan naghihingalo. Tayo na sa buong mundo ang may pinakamataas na percentage of increase ng fuel. 100% na sa atin. Sa ibang bansa, nagtaas man, kaunti lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa balay sa natagaan ng Mugyero. So muna ni ang iyang atop nga yero. Mga dagko na gid kaayo ang iyang buslot mo na ni ang iyang itsura. So tungod sa kadugay na, so inaani na gyud dagko na kaayo og buslot. Wala na i-repair. Wala yero daw nga i-repair tungod sa kalisod. So mao na ni ang yero nga among gihatag sa mag-atop karon. Lalo na takang natin mo sa Og karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So napulihan na gyud tong mga daot nga mga yero nga ilang atop. salamat sa Ginoo nga ang among 130 na katuig na pulian sa tabang sa sin. Sulbad na gyud ang among atop di na mi maulanan kay ang among kuana na kuana gyud na dunot na.
Tungod sa ulan. tungod sa ulan. Oo, so mo na ni ang kuan sa lugila ante. So salamat kayo ante. Salamat.